Kabanata 6, Dawn. Saglit na natigilan si Harvey. Pagkatapos ay ngumiti siya. Ang taong ito ay isang aso lamang na pinalaki ng York Enterprise. Ilang sandali lang ay nakick-out siya. Inay, hindi ako makikipaghiwalay. Kahit na magdiborsyo tayo, hindi mo ito bagay. Sana wag kang makialam sa affair natin. Tumawa si Harvey at sinabi ang pangungusap na ito bago sumakay sa kanyang pinakamamahal na electric bike at umalis. Harvey, wala ka lang. Nanginginig sa galit si Lillian. Untik na niyang itaboy si Harvey gamit ang kanyang sasakyan. Gayunpaman, napigilan lamang niya ang kanyang galit at mabilis na umalis matapos makita ang isang pulutong na nakapaligid sa kanila. Naglakad si Mandy sa front desk ng kumpanya kapag pagkatapos ng oras. She then saw two girls laughing while saying something at maraming empleyado ang nanunood. Loser ang asawa ni Miss Zimmer. Sinabi niya na bibigyan niya siya ng mga rosas mula sa Prague. How dare he say that? Hindi ba niya tinignan ang sarili niya sa salamin? Not to mention na naka-electric bike siya, pati tsinelas niya ay sira. Ang isang tulad niya ay dapat pumunta at humingi ng pagkain sa halip. Oo, hindi ko alam kung bakit si Miss Zimmer ay makakahanap ng isang taunan. Kung hindi siya talo, hindi siya magiging live-in-in-law. Kung ako iyon, matagal ko na siyang hiniwalayan, ang daming nanliligaw kay Miss Zimmer dyan. Hindi nakaimik si Mandy. Ikaw, nakagat ni Mandy ang mapupulang labi at namumula ang mukha na para bang nilalagnat ng marinig ang mga komentong ito. Napahiya siya. Miss Zimmer, mukhang natakot ang dalawang babae sa front desk nang mapansin nila si Mandy. Miss Zimmer, puro kalokohan ang pinag-uusapan natin. Please wag kang magalit. Shut up, sigaw ni Mandy habang bahagyang nanginginig ang katawan. Namumula ang mga mata niya at malapit na siyang umiyak. Bakit siya magkakaroon ng walang kwentang asawa? Ang mga asawa ng iba ay mga elite sa negosyo o mula sa mayayamang pamilya. Gayunpaman, ang kanyang asawa ay isang walang kwentang live-in-in-law. Hindi lang siya maprotektahan, palagi niya itong ginagawang kahihiyan sa harap ng ibang tao. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa front desk. Sinagot ng takot na babae ang telepono at mahinang sinabi, Miss Zimmer, sinabi ng security na pinadalhan ka ng isang kumpanya ng logistic ng isang truck ng mga kalakal. Papasukin ba natin sila? Para sa akin. Saglit na natigilan si Mandy. Wala siyang binili, pero tumango pa rin siya. Maya-maya, nakita niya ang isang gwapo at mukhang elite na lalaki na nakasuot ng suit na naglalakad. Magalang niyang sinabi, ikaw ba, Miss Zimmer? Ito ang pandaigdigang express delivery service na isinagawa ng aming kumpanya. Ito ay inihatid mula sa Prague. Pakipirmahan ito. Prague. Tapos na pumirma si Mandy na may pagtataka na tingin. Habang winawagayway ng gwapong lalaki ang kanyang kamay, maingat na dinala ng ilang porter ang isang napakagandang high-end na wooden box at inilagay ito sa lobby. Ang tuktok ng kahon ay natatakpan ng mga makintab na kristal na nakasisilaw sa ilalim ng liwanag. Dilat na dilat ang mga mata ng lahat ng empleyado. Wow! Galing ba ito sa Prague? At ang kahon na ito ay napakaganda, ano ang nasa loob nito? Miss Zimmer, maaari mo bang buksan ito at tingnan natin? Ang karamihan ay mga babaeng empleyado sa mga kumpanya ng advertising. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga empleyado ay inaabangan nito na may mabituing mga mata. Bagamat naguguluhan si Mandy, sinenyasan niya ang lalaki na buksan ang kahon na gawa sa kahoy matapos makitang tuwang-tuwa ang lahat. Gayunpaman, sa susunod na segundo, ang lahat ay natigilan at natahimik ng ilang minuto. Ito ang mga rosas mula sa Prague. Sigurado ka ba? Hindi ba nabanggit sa balita na may pagbaba sa produksyon ng rosas ng Prague ngayong taon? Ilan ito? Nakita ng gwapong lalaki na sobrang kinikilig ang mga babae. Umiti siya tapos tinuro yung bouquet of roses. Sabi niya, Miss Zimmer, please allow me to introduce you. Ito ang mga rosas mula sa Prague. Dapat alam ninyong lahat na ito ang pinakamagandang batch ng mga rosas ngayong taon. Ngunit, hindi ito ang pinakamahalagang bagay. Tingnan mo dito. Itinuro ng gwapong lalaki ang gitna ng malaking bouquet ng mga rosas, kung saan may maliit na rosas na kasing laki ng isang brose. Gayunpaman, kung titingnan mong mabuti, makikita mong hindi ito isang rosas, sa halip, ito ay nababalot ng mga diamante at hiyas na may iba't ibang kulay. Ang puso ng Prague, nagulat si Mandy, pakiramdam niya ay nananaginip siya. Ang puso ng Prague ay idinisenyo at inukit ng ilan sa mga pinakasikat na master ng sining sa kasaysayan ng Prague.
Ito ay nag-iisa sa mundo. Ito ay napakakaiba. Bukod dito, ito ang simbolo ng Prague. Bagaman ito ay napakahalaga, hindi ito kailanman ipinagbibili. Hindi niya akalain na may magpapadala nito sa kanya ngayon. Wow! Sino ang nagpadala nito sa iyo? Miss Zimmer, ito ay dapat ibigay ng iyong admirer. Napakalaki nito, pwede ba itong ipadala ni Mr. Zander? Hindi ba't sinabi rin ng walang kwentang asawa ni Miss Zimmer na gusto niyang ibigay sa kanya ang mga rosas mula sa Prague? Path, ginugulo mo ako. Paano niya nakaya ang mga rosas na iyon? Kahit ibenta niya ang sarili niya, hindi niya pa rin kayang bilhin ang mga iyon. Natigilan si Mandy. Sino ang magbibigay sa kanya ng mga rosas na iyon at ang puso ng Prague? Hindi man lang inisip ni Mandy si Harvey, dahil alam niya ang tungkol sa pinansyal na sitwasyon nito ang pinakamahusay. Karaniwang binibigyan niya siya ng baon. Hindi niya kayang bumili ng ordinaryong rosas, lalo pa ang mga rosas mula sa Prague. Malamang hindi niya mabibili ang mga iyon. Maaaring ito ay, si Don ba ang nagpadala nito? Napuno ng kakaibang emosyon ang puso ni Mandy nang maisip niya ito, medyo naantig pero medyo nahihiya. Sa Nimhi, sa Platinum Hotel. Itinuring din ng hotel na ito na isang kilalang lugar para sa mga layunin ng entertainment sa Nimhi at ang mga gastos ay hindi mababa. Ito ay pinaniniwalaan na ang mga taong pumunta dito ay sikat at may malaking impluensya. Kaya naman, maraming mga luxury car ang nakaparada sa gate sa harap ng hotel. Sa pagkakataong ito, inorganisa ang reunion party ni Harvey sa kolehiyo sa lugar na ito. Harvey hummed a little tune at ipinarada ang kanyang electric bike sa parking space sa gate. Bagamat mayaman na siya ngayon, isa siyang nostalgic na tao. Ang electric bike na ito ay kasama niya sa mga ups and downs sa loob ng 3 taon. Hindi niya ito kayang talikuran. Biglang may nakabibinging busina mula sa likod bago niya ipinarada ng maayos ang kanyang electric bike. Bobo ka ba? Isa ka bang delivery man o valet? Hindi mo ba alam ang rules? How does you occupy a parking space with that sirang electric bike? Nasisiraan ka na ba ng bait? Isang Audi A4 ang huminto sa likod ni Harvey. Iniangat ng isang lalaki ang kanyang ulo, itinuro siya at sumigaw. Walang kamalay-malay na napalingon si Harvey. Sandaling natigilan ang dalawa. Monitor ng klase. Nag-react si Harvey. Ang taong ito ay kaklase niya noong kolehiyo na ilang taon nang naging monitor ng klase. Kabanata 7, ikaw si Harvey. Tinitigan ni Howard Stone si Harvey na may pagdududa. Saglit siyang ngumisi, pinark ang sasakyan, at dirdiretsong naglakad papasok ng hotel. Harvey felt so awkward. Hindi niya inaasahan na hindi siya papansinin ni Howard nang kausapin siya nito. Magkasunod na pumasok ang dalawa sa private room. Nandoon lahat ang mga kaklase sa oras na ito. Napatingin ang lahat nang bumukas ang pinto. Di ba ito ang class monitor? Ang monitor ng klase ay naging matagumpay din na tao. Sobrang gwapo. May nanguya. Sa katunayan, si Howard ay nakasuot ng suit at isang pares ng leather na sapatos, na may nakasabit na susi ng kotse ng Audi sa kanyang baywang. Napakagwapo niya sa mga sandaling ito. Maya-maya, may nakakita kay Harvey na naglalakad sa likod ni Howard. Kahit na ang suit ay hindi angkop sa kanya, ito ay isang kat-anji tangi, high-end, at isang sikat na tatak. Nakita ito ng isang kaklase at napangiti. Harvey, mukhang magaling ka rin. Halika, ang dalawang pangunahing upuan na ito ay nakalaan para sa iyo at sa monitor ng klase. Sumulyap si Howard kay Harvey at ngumisi. Umiling siya at walang sinabi. Hindi niya inilantad ang katotohanan na nakasakay si Harvey sa isang electric bike. Sumagot naman si Harvey pero walang pakialam sa upuan. Sa halip, tumingin siya sa paligid ng isang bilog. Wala pang masyadong magagandang babae sa klase noon. Gayunpaman, napakaganda pa rin ni Wendy. Nararapat siyang maging isang diyosa. Nakasuot ng business attire si Wendy. Ang kanyang perpektong katawan ay ganap na ipinakita, tulad ng isang hinog na peach. Napaka-seductive at kaakit-akit. Kahit ang cool na Howard ay napansin si Wendy sa sandaling ito. Napahanga siya, lumapit siya, ngumiti, at sinabing, "Nako, ikaw pala ang diyosa namin, matagal na kitang hindi nakikita. Bakit hindi mo ako hinanap o kinontak? So, saan ka nagtatrabaho ngayon?" Nahihiyang ngumiti si Wendy at mahinang sinabi, "I'm not doing so well like you. Nagdadrive ka pa ng Audi." Naningkit ang mga mata ni Howard nang marinig yon. Mukhang nagkaroon siya ng pagkakataon.
Tila pinapabora ng Diyosa ang Audi na binili niya sa pamamagitan ng installment loans. Nang gusto na niyang magsalita ay ngumisi na ang mga babae sa tabi niya at sinabing, "Class monitor, huwag kang magpapaloko kay Wendy. Siya na ngayon ang administrative manager ng pinakamalaking kumpanya ng pamumuhunan sa Namhe, York Enterprise. Malapit na raw siyang ma-promote bilang general manager at siya na ang mamumuno." Wow, namangha ang lahat. Alam nila kung gaano kalakas ang York Enterprise. Maraming mga negosyo at mga individual na nagtatrabaho sa sarili ang pinondohan nila. Kahit na ang kumpanyang ito ay hindi gumawa ng pisikal na negosyo, ang impluwensya nito ay sumasaklaw sa lahat ng antas ng pamumuhay. Kung si Wendy ay naging general manager sa murang edad, magkakaroon siya ng ganap na kapangyarihan. Ang sinumang nagtagumpay sa paghabol sa kanya, ay hindi lamang magkakaroon ng kagandahan sa kanyang mga bisig kundi pati na rin ng maraming mapagkukunan. Ang mga benepisyo ay hindi maisip. Bukod dito, napakaganda ng babaeng ito na hindi gaanong kahanga-hanga kaysa sa ilang A-listed female star. Ang mga lalaki sa pribadong silid ay nahihiya sa kanilang sarili at hindi napigilan ang paglunok. Hindi gaanong interesado si Harvey kay Wendy noong una, ngunit naging interesado siya nang marinig niya ang tungkol sa York Enterprise. Kung tutuusin, pag-aari na niya ito ngayon. Sa madaling salita, si Wendy ang kanyang nasasakupan. Gayunpaman, kaya niya ba? Baka siya ang general manager. Napangiti si Harvey at nag-isip tungkol dito. Umupo siya sa tabi ni Wendy at handang makipag-usap dito. Napangiti si Wendy noong una, ngunit hindi nagtagal ay sumimangot siya. Pagkatapos tingnan siya pataas at pababa, sinabi niya, "Harvey, pwede bang huwag kang maupo dito?" "Ah, may upuan ba ito?" Tumayo siya at sinabing, "Hindi, ayoko lang na maupo ka sa tabi ko." Sabi ni Wendy, "Masarap magsuot ng suit. Ngunit sa palagay ko nakalimutan mo ang tungkol sa iyong sapatos. Baka hiniram mo yung suit." Sa sandaling lumabas ang pahayag na ito, napansin ng maraming tao na hindi nababagay sa kanya ang suit ni Harvey bagamat maganda ang pagkakayari nito. Ang pinakamahalaga ay nakasuot siya ng isang pares ng tsinelas na may kaunting butas dito, at ang kaliwang hinlalaki niya sa paa ay dumaikit pa rito. Ang gulo ng styling niya. Medyo walang magawa si Harvey. "Dapat bumili ako ng isang pares ng sapatos. Ito ay hindi nararapat." "Hahaha, Wendy, may eagle eyes ka. Nung una, ayoko munang pag-usapan dahil magkaklase kami noon. Gayunpaman, ang isang tao ay sobrang kumpiyansa at gustong manabik sa isang bagay na hindi siya karapat-dapat. Sa tingin ko, kailangang ipaalam sa lahat ang kanyang tunay na kulay." Lumabas si Howard mula sa likuran at ngumiti kay Wendy nang nakakasimangot. "Kagagaling lang dito ng kaklase namin na si Harvey sakay ng electric bike. Inisip ko noong una na naka-electric bike lang siya pansamantala dahil baka abala siya sa pag-park ng sasakyan niya. Tutal nakasuot siya ng high-end suit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nakalimutan niya ang kanyang sapatos. Sobrang nakakahiya." Kumilos si Howard na parang nakita niya ang kasinungalingan. "Harvey, maaari bang binili mo ang suit na ito na may mga diskwento mula sa ibang lugar? And looking at you like this, I bet hindi mo pa napupunit ang label. Tara na at ibalik natin ang suit pagkatapos ng reunion party, okay?" Sa tingin ko, hindi naman ganoon kalala. Gayunpaman, parang pumunta siya rito sakay ng electric bike. Nakita ko ang susi niya. At malinaw naman na hindi niya pinapalitan ang tsinelas na suot niya sa loob ng maraming taon. Ang mga kaklase na iyon ay nagsimulang magtsismisan tungkol dito sa isang iglap. May iilan na gustong magpakitang gilas sa harap ng Diyosa, si Wendy. Sa mga sandaling ito, marahas nilang pinapuna si Harvey. Nang gustong magpaliwanag ni Harvey, ang dati niyang deskmate, si Shirley ay tumayo at malakas na sinabi, "Medyo over the top kayo. Magkaklase kaming lahat. Kahit medyo kakaiba yung style niya, kailangan mo pa bang sabihin?" Si Shirley ay may maganda at eleganteng figure. Siya ay mukhang isang tao mula sa isang mabuti at prestihiyosong pamilya. Si Harvey ay madalas na nagpupungilit na kopyahin ang kanyang takdang aralin nung sila ay nasa kolehiyo. Kaya naman maganda pa rin ang relasyon nila. Hindi akalain ni Harvey na lalapit si Shirley para tulungan siyang magsalita. Biglang humakbang si Howard at hinawakan ang kwelyo ni Harvey nang makita niya ang isa pang dilag mula sa kanilang klase na tumulong sa basurang ito na magsalita. Mabilis siyang naglabas ng tag at hindi napigil ang sabihin, "Shirley, gusto mo pa ba siyang tulungan? Nakikita mo ba, hindi man lang niya tinanggal ang mga tag.
Ang isang piraso ay nagkakahalaga ng 10,000. Sa tingin mo ba ay kayang-kaya niyang bumili ng mga ganyang damit sa kanyang kaawa-awang hitsura? At kung tama ang pagkakaalala ko, naging live-in-in-law na ng pamilya Zimmer si Harvey 3 taon na ang nakalipas, di ba? Isang live-in son-in-law at nakasuot pa siya ng haute couture suit ni Armani, ha. Siguro ninakaw lang ang damit ng lalaking ito sa isang lalaki mula sa pamilya Zimmer. Kaya, hindi ito bagay sa kanya ng husto. Harvey, kailangan mong maging makatotohanan. Alam ng buong Niamey na ikaw ang live-in na manugang ng pamilya Zimmer. Hindi mo kailangang magpanggap sa harap namin. Magkaklase kaming lahat. Bakit ka nagpapanggap? Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay, itinulak ang kamay ni Howard at malamig na tinitigan siya. Nakita ni Howard ang pagtitig ni Harvey at ninisyo niya, gusto mo bang tamaan ako pagkatapos kong ibunyag ang tunay mong kulay? O gusto mong sabihin sa akin na sa iyo ang mga damit? Kung mapatunayan mo, luluhod ako para sa iyo. Magsasalita na sana si Harvey nang biglang tumunog ang cellphone niya. Mabilis niyang kinuha ang isang lumang modelong telepono. Nagtawanan na ang lahat bago pa man niya masagot ang telepono. Sobrang nakakatawa, hindi ba ito ang uri ng lumang modelong telepono na binubuo ng 3 taong credit sa pagtawag sa halagang $79? Si Harvey ay gumagamit ng ganitong uri ng telepono. Paano pa siya maglalakas loob na isuot si Armani para magpakitang gilas? Nawalan ba siya ng malay? O naging tanga siya matapos siyang maging live-in-in-law? Walang pakialam si Harvey sa mga reaksyon ng ibang tao sa sandaling ito. Sa halip, mabilis niyang sinagot ang telepono. Hindi nagtagal, narinig niya ang sigaw ng kanyang biyenan, si Lillian mula sa kabilang dulo. Harvey, saan ka nagpunta? Bakit hindi ka naghugas ng Cubeta? She asterisk T. Nakalimutan niya ang tungkol dito. Walang magawa si Harvey, hindi siya dapat pumunta sa reunion party na ito. Ikaw talaga ang live-in son-in-law. Pinagalitan ka pa sa pagdalo sa isang reunion party sa pamamagitan ng isang tawag sa telepono. Parang pinapagalitan siya ng biyenan niya at pinapabalik siya para maghugas ng inidoro. Ay, sa paghiling sa isang lalaki na gawin ito, mas gugustuhin kong basagin ang aking ulo hanggang mamatay kaysa maghugas ng palikuran. Hindi man ako kumikita, hindi ako magiging live-in-in-law. Kahit saktan mo ako hanggang mamatay, hindi ko gagawin. Ang kahirapan ay nakakasagabal sa ambisyon ng isang tao, hindi ko akalain na ikaw ay isang napakaliit na tao. Lahat ng naroon ay pinag-uusapan, maging si Shirley ay bahagyang napabuntong hininga sa sandaling ito. Nakaramdam siya ng sama ng loob na makita si Harvey sa ganoong sitwasyon. Ang kanyang kapitbahayan ay nagkataon na nagre-recruit ng mga security guard kamakailan. Tila kailangan niyang tulungan si Harvey na magtanong tungkol sa trabaho, baka wala itong magawa at hindi niya kayang bumili ng isang pares ng sapatos. Sige, tumabas ka na lang sa lalong madaling panahon. Mga basura na parang hindi ka welcome dito. Sinulyapan siya ni Howard na may pagkainis. Lumapit siya kay Wendy at ngumiti. My goddess, huwag mong hayaang masira ang mood mo dahil sa ilang mga walang utang na loob. Ang restaurant na ito ay binuksan ng matalik na kaibigan ng aking pinsan. Speaking of my cousin, dapat kilala mo siya. Kasalukuyan siyang nagtatrabaho sa iyong kumpanya. Ang kanyang pangalan ay Don Zander. Ang kanyang mabuting kaibigan ay dapat gawin sa kanya ng isang pabor, na kung saan ay upang bigyan siya ng mukha. Siguro maaari kong hilingin sa hotel na dalhin ang kanilang pinakamahusay na alak dito. Pinindot na niya ang service bell bago pa makasagot si Wendy. Nang dumating ang waiter, mukhang hindi siya nasisiyahan at sinabing, anong klaseng serbisyo ito? Bakit ang bagal mo? Mabilis na pumunta at magdala ng 2 bote ng pinakamasarap na alak ng hotel dito, natigilan sandali ang waiter. But then the waiter said, Sir, medyo mahal ang best wine sa hotel namin. Natatakot ako, smack, inihagis ni Howard ang susi ng sasakyan ng Audi mula sa kanyang baywang patungo sa mesa. Mukhang mahirap ba tayo at hindi kayang bayaran ang order? Pinsan ko si Don Zander. Alam mo ba kung sino siya? Siya ang kaibigan ng iyong amo. Bakit hindi mo bilasan at dalhin ang alak dito? Kalmadong sinulyapan ni Howard ang mukha ni Wendy at nakita niyang nagulat ang Diyosa, ngunit nagkunwari itong walang pakialam. Napakalaking favor ang ginawa niya ngayong gabi. Sigurado siyang maganda ang impresyon sa kanya ng Diyosa. Hindi inaasahan ni Harvey na si Howard ay pinsan ni Don. Magkapareho ang personalidad nilang dalawa na naging interesante sa kanya.
Interesado siyang makita kung ano ang gagawin ni Howard. Hindi nagtagal, nag-abot ng 2 bote ng alak ang waiter. Pagkatapos ay magiliw niyang sinabi, "Sir, nandito na ang alak, ngunit." Tuldok-tuldok panipi, "Tumahimik ka na lang at buksan mo." Tumawa si Howard at walang pakialam na kumaway. "Kung hindi ka malasing ngayong gabi, huwag kang umuwi. Halika, toast ko sa inyong lahat." Kinuha niya ang wine glass niya at tumingin kay Harvey na wala nang natira. Kumunat ang noo niya. "Harvey, although classmates tayong lahat, hindi mo ba nakikita? Hindi ka welcome dito. May balak ka bang uminom sa amin?" Kabanata 81 ay may gustong sabihin si Harvey, ngunit nang makita niya ang gawin ni Howard, umiling siya at hindi umimik. Sa halip, pumunta siya sa gilid ni Shirley at sinabing, "Sabay na tayo. Natatakot akong magkagulo mamaya." Ito, medyo nag-alinlangan si Shirley. Nagkaroon siya ng magandang relasyon kay Harvey noong kolehiyo, ngunit malinaw naman, si Howard ang pangunahing karakter ngayong gabi. Kung aalis siya ngayon, hindi ba niya sasaktan si Howard? Sa kabilang banda, nang makita ni Howard na nandoon pa rin si Harvey at nakahook up pa sa magandang kaklase, si Shirley, dumilim ang mukha nito. Tinitigan siya nito. "Harvey, ayos lang kung hindi ka lalabas. Ngayon gusto mo pang isama ang maganda nating kaklase. Sino ka sa tingin mo? Ikaw ba ay isang matagumpay na tao? Huwag kalimutan, live-in son-in-law ka at nahihiya kaming magkaroon ng kaklase na katulad mo." "Tama iyan. Lahat ng mga kaklase namin ay magaling. Isa kang kahihiyan. Bilisan mo at lumabas ka." Si Shirley, siya ay isang live-in na manugang. Hindi ka dapat niloloko sa kanya. Si Howard ang pangunahing karakter ngayong gabi. Ang mga kaklase na ito ay nasa lipunan ng ilang taon. Hindi sila ganoong kakayahan ngunit lahat ay napakahusay sa pambabula. Sa sandaling ito, lahat sila ay iniinsulto ng walang kabuluhan si Harvey. Kumunat ang noo ni Harvey. Kung hindi lang sa takot na baka magkagulo si Shirley mamaya ay ayaw na niyang magsalita pa. Samantala, nakita ni Howard na hindi pa rin umaalis si Harvey at naramdaman niyang nawawala na siya sa mukha. Kumuha siya ng bank card at inihagis sa dining table. Umisi siya, "Waiter, bill please." Kung ang isang tao ay hindi sumuko, pagkatapos ay hahayaan ko siyang makita na hindi niya kayang bilhin ang pagkain na ito sa buong buhay niya. Napabuntong hininga ang maraming tao matapos makita ang mga galaw ni Howard. Silver card. Tanging ang mga taong may higit sa 1 milyong asset ang maaaring mag-apply para dito. Hindi nila akalain na may ganoong tagumpay si Howard sa murang edad. Ang hitsura ay maaaring mapanlin lang. Sa kabilang banda, si Harvey ay mahirap at isang paunan. Paano magiging napakalaki ng agwat sa pagitan ng dalawang tao? Oo nga, kahit si Wendy ay hindi maiwasang tumingin kay Howard ng ilang beses nang makita niya itong silver card. Mukhang may kakayahan ang lalaking ito. Natuwa si Howard nang makita niya ang pagsang-ayon ng mga mata ng dilag. Tinitigan niya si Harvey at nagpatuloy. "Hindi, bigla na naman akong nagbago ng isip. Waiter, mag-Dutch tayo mamayang gabi. Isa para sa kanyang bahagi at ang iba ay sa akin. Mangyaring tulungan akong paghiwalayin ang bill sa dalawa." Tumango ang waiter at bumaba. Si Shirley ay nakaramdam ng sama ng loob para kay Harvey sa sandaling ito. Hindi ba mas maganda kung ngayon lang siya umalis? Ang pagkain para sa gabing ito ay tinatayang 10,000 at ang karaniwang konsumo bawat tao ay higit sa 1,000. Kakayanin kaya ni Harvey ang bayarin? Napabuntong hininga si Shirley nang maisip ito. Tahimik niyang inilabas ang kanyang bank card. Kailangan niyang tumulong sa pag-aayos ng bayarin para kay Harvey para hindi siya mapahiya. Sa sandaling ito, mabilis na pumasok sa private room ang waiter na may hawak ng card, at isang lalaki na tila manager. Yumuko ang waiter kay Howard na may apologetic look at sinabing, "Sir, pasensya na, kulang ang balanse sa card mo." Saglit na natigilan si Howard. Galit na sabi niya, "Nagbibiro ka ba? Mayroon pa akong milyon-milyon sa aking card, paano mo sasabihin sa akin na ang balanse ay hindi sapat?" "Opo, Ginoo, ako ay humihingi ng paumanhin. Ang pagkain para ngayong gabi ay humigit kumulang $1.8 milyong. Kailangan mo pa ring magbayad ng $1.7 million pagkatapos mong ibawas ang bahagi ng Ginoo na ito, Paft." Tuldok-tuldok panipi. Halos mapahagalpak ng tawa si Harvey nang marinig ang numero. Parang walang galang. Ang Howard na ito ay talagang isang douche. Bagamat walang nakakaalam tungkol sa 2 bote ng alak na dinala ng waiter, alam naman ito ni Harvey.
Ito ang sikat na Eden 13, isang French original royal wine, na may retail na presyo na humigit kumulang $800,000. Kaka-order lang ni Howard ng 2 bote, at ang presyo ay lampas na nagulat si Howard. Tinuro niya ang waiter at sinabing, "Are you kidding me? Wala pang 20 tao ang nandito. Paano tayo halos gumastos ng halos $2,000,000? Dalhin mo dito ang manager mo. Gusto kong makita kung gaano katiwali ang iyong hotel." Napabuntong hininga ang waiter. Inasahan na niya yon. Pagkatapos ay umatras siya at sinabing, "Ito ang aming manager." "Malaki," sigaw ni Howard habang nakatitig sa maayos na suot na manager na nasa harapan niya. "May balak ka bang umalis sa trabaho mo? Paano magiging $100,000 ang konsumo per capita? Alam mo ba kung sino ako? Pinsan ko si Don Zander." Hindi naman nagmamadali ang manager. Marahan niyang sinabi, "Sir, I'm so sorry. Ang pagkain ay halos $10,000 lamang. Gayunpaman, nag-order ka ng 2 bote ng nangungunang French wine, Eden 13 ngayon lang. Ang bawat isa ay nagkakahalaga ng $880,000. Kaya, kailangan mong magbayad ng $1.76 milyon. Ito ay humigit kumulang $1.8 milyon pagkatapos pagsamahin ang pagkain. Pero dahil pinsan ka ni Mr. Zander, na-round up na namin ang figure. Maniwala ka man o hindi, papatayin kita." Galit na galit si Howard. Hinawakan niya ang kamiseta ng manager. "Paano ka magkakaroon ng alak na nagkakahalaga ng mahigit $800,000? Kahit na gawin mo, hindi ko sinabi na gusto ko ng ganoong kamahal na alak. Tatawag ako ng pulis." Kinalma ng manager ang sarili at dahan-daang hinayla ang kamay ni Howard. Ilang taon na siyang nasa ganitong posisyon. Kaya, nakita na niya ang lahat ng uri ng tao sa Niamey noon. Gayunpaman, ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng isang taong walang pera ngunit nagpapanggap pa ring mayaman. Mataimtim niyang sinabi pagkatapos huminga ng malalim, "Mister, hayaan mo akong magpaliwanag sa iyo ng ilang bagay. Una, ibinigay namin sa iyo ang pinakamahusay na alak na iyong hiniling. Pangalawa, 2 beses gustong ipaalala sa iyo ng aming waiter ang tungkol sa presyo, ngunit wala kang pakialam. Pangatlo, lahat ng mga bagay na ito ay naitala, kaya mayroon tayong ebidensya. Kung gusto mong tumawag ng pulis, huwag mag-atubiling gawin ito." Clap, clap, marahan na pumalakpak ang manager pagkatapos niyang magsalita. Boom! Sinipa ang pinto ng private room. Maraming matipunong lalaki na naka-undershirt ang sumugod. Lahat sila ay mabangis at nakakakilabot. Nang mag-report sa kanya ang security kanina ay naramdaman na niyang may manggugulo kaya't isinama niya ang mga bodyguard. Pawis na pawis si Howard at nanginginig. Siya pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabi, "Nasaan ang iyong amo? Gusto kong makita ang boss mo. Nagpapatakbo ka ng black shop. So, ibig mong sabihin nagbukas ako ng black shop." Nakasuot ng puting sando ang isang binata na may basket at may hawak na 2 wrist ball sa kanyang kamay. Nakangiti siyang naglakad papasok. Nakasuot siya ng isang pares ng salamin na nakakwadro ng ginto, mukhang nakakatakot, ngunit masama rin sa parehong oras. Ang kanyang hitsura ay hindi namamalayan na humihinga ang mga tao. Ang may-ari ng Platinum Hotel, Tyson Woods ay itinuturing na isa sa mga nangungunang individual sa Niamey. Ang Platinum Hotel ay isa sa kanyang mga ari-arian. Gustong man-irano ni Howard ngunit patuloy na tumutulo ang kanyang pawis sa sandaling ito. Ito ay si Tyson Woods. Isa siyang high-profile na tao. Ngayon lang siya sumobra, sinabing magkaibigan sina Don at Tyson. Alam niyang wala si Don sa harap ni Tyson at Howard ay isang batang manggagawa lamang. How dare he mess with Tyson? Malamig na sabi ng manager matapos makitang dumating ang amo, "Mister, may hawak kang silver card at may hawak ka ring susi ng kotse ng Audi. Sa palagay ko hindi ka isang taong hindi kayang bayaran ang bayarin. Ikaw mismo ang humingi ng pinakamasarap na alak at gusto mo ng 2 bote sa isang pagkakataon. Ngayon, ayaw mong bayaran ito." "Hindi, I don't dare to do that." Mabilis na sinabi ni Howard, magbabayad kami ng bill." Tumingin siya sa mga kaklase niya na humihingi ng tulong habang nag-uusap. Mahigit $1,000,000 na lang ang natitira niya sa kanyang card. Ito ang buong kapalarang pinaghirapan niya nitong mga nakaraang taon. Binili pa niya ang Audi sa pamamagitan ng installment loan. Paano naging posible na siya mismo ang kumuha ng $2,000,000?
Ang mga kaklase na nambobola lang sa kanya ay nakatingin sa ibang direksyon. Gusto mong magpakitang gilas at humingi ng pinakamahal na alak ngayon lang. Anong ibig mong sabihin? Ngayon, gusto mong tulungan ka naming magbayad. Imposible. Agad na nakita ni Tyson ang kanilang mga iniisip. Dahan-dahan siyang naglakad at tinapik ng 2 beses ang mukha ni Howard. He then said, "Anak, kung wala kang pera, huwag kang magpanggap na mayaman, low profile, okay? Oo, hindi mo kailangang magbayad ng bayarin ngayong gabi," ngumiti si Tyson. Ngunit sa isang kondisyon, pakisabi, pakiusap, "I'll do my best," sabi ni Howard na may pagmamakaawa. Ngumiti ng masama si Tyson. "Hayaan mo siyang samahan ako." Dama po ang tingin niya kay Wendy at saka bumagsak kay Shirley. Ang 2 babaeng ito, ang isa ay sexy at ang isa ay puro. Chapter Siyam. Natulala si Howard, ito, hindi, Brother Tyson, magsaya ka at mag-enjoy. Hindi naglakas loob si Howard na tingnan ang mukha ni Wendy sa sandaling matapos siyang magsalita. Sa halip, kinuha niya ang susi sa mesa at tatakbo na sana. "Howard, ****starred ka," nanginginig si Wendy sa galit. Hindi niya akalain na ang isang ginoo na tulad niya ay magiging duwag. Pati ang ibang mga kaklase ay natakot din. Lahat sila ay mukhang takot na malagay sa gulo. Si Harvey ang tanging taong naroroon na may blankong mukha, hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil siya ang nagsanay at nag-ayos ng palihim kay Tyson Woods noong siya ay nasa Yorks. Si Tyson ay nasa lansangan sa murang edad. Wala siyang pera at kapangyarihan. Halos ilang beses siyang tadteren hanggang mamatay sa mga lansangan. Minsan, nakilala siya ni Harvey at naisip na maaaring maging isang kilalang tao, kaya nagpasya siyang sanayin siya. Nagulat siya na si Tyson ay lumaki ng husto sa loob lamang ng ilang taon. Gayunpaman, hindi nilayon ni Harvey na kilalanin siya. Hindi na siya ang tagapagmana ng mga York pagkatapos ng maraming taon. Baka ayaw siyang kilalanin ni Tyson. Samantala, ang masamang Tyson sa wakas ay sumulyap sa iba pang mga tao sa silid na kusa. Gayunpaman, nang dumaan ang kanyang tingin kay Harvey, bahagya siyang natigilan. Nagbago ang mukha niya sa sumunod na segundo. Ang kanyang kayabangan at kasamaan ay agad na nawala. Sa halip, mabilis siyang umabant at naglakad papunta kay Harvey. Yumuko siya at sinabi sa mahinang boses, "Sir, I have no idea that you are here. Patawarin mo ako." Lahat ng nasa pribadong silid ay nabigla sa sandaling ito. Ang napakayabang na si Tyson na madaling hayaan silang mamatay ay nakatayo na ngayon sa tabi ni Harvey nang may paggalang, tulad ng isang estudyante na tinuturuan ng isang guro. Pati ang mga nasasakupan ni Tyson ay nabigla. Ang kanilang amo ay palaging walang takot at walang awa. Hindi pa niya gaanong iginagalang ang isang tao. Si Harvey lang ang nanatiling kalmado at walang ekspresyon. Kanina pa, napabuntong hininga si Harvey pagkatapos ng mahabang panahon. Pagkatapos ay tinapik niya ang balikat ni Tyson. "Hayaan mo na lang sila, kaklase ko silang lahat." "Oo, gagawin ko lahat ng sasabihin mo, sir. Hahayaan ko na sila. Paalisin mo sila dito. Gusto sana kitang maabutan, sir. Huwag nila tayong istorbohin." Masyadong nenas si Tyson. Maya-maya, pinalayas na lahat yung mga kaklase na may kakaibang ekspresyon, sa labas ng Platinum Hotel. Nagulat lahat ng kaklase niya. Shirley even murmured, "Hindi ko inaasahan na tutulungan kami ni Harvey." Pero paano niya nalaman ang may-ari ng Platinum Hotel? Bulong din ni Wendy, "Maliban natin siya. Maaaring siya ay may kakayahan at matagumpay din. Paano tayo nagkakamali?" Naguguluhan si Howard sa sandaling ito. Nakakahiya siya ngayong gabi. Dapat niyang mabawi ang kanyang imahe at reputasyon. Alam ko, dapat pala hustler si Harvey. Matagal na siyang nakipagsabuatan sa Platinum Hotel na ito at gustong lokohin ang pera ng lahat, mapait na sabi ni Howard. Umuso si Shirley, "Kung gusto niya ng pera mo, bakit kanya pakakawalan? Alam niya kasi natatawag ako ng pulis." So, natakot siya. Oo, kung hindi, paano malulutas ang mga bagay ng ganoon kadali? Harvey, ang ****starred na yan. Hindi pa ito tapos. Nagalit si Howard. Nagkatinginan ng ibang mga kaklase at nakaramdam ng katwiran. Oo, hindi pa ito tapos. Si Harvey, niloko pa ng live-in son-in-law ang mga kaklase niya. Tingnan natin ang tungkol dyan. The next time I meet him, I'll... Tuldok-tuldok panipi. Nagpapagalitan lang sila. Walang nang ahas na sundan siya at guluhin siya sa sandaling ito.
Umalis silang lahat na may pagkalungkot matapos magmura at sumigaw sandali. Matapos tanggihan ang Audi ni Howard, sumakay si Wendy sa isang Porsche at umalis. Naiwan lamang si Howard na nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Si Harvey at Tyson lang ang nasa private room ngayon. Tumayo si Tyson na nakayuko, pero dumungaw pa rin siya sa bintana at sinabing, "Sir, napaka-ungrate ng mga taong ito. Gusto mo ba ako kalimutan mo na sila?" Napangiti si Harvey at hindi ito isinapuso. Kung hindi dahil kay Shirley ngayong gabi, tatahimak na lang siya at hahayaan si Tyson na makipag-ayos sa kanila. Oo. Hindi nang ahas na tumanggi si Tyson. "Sir, saan po kayo nagtatrabaho ngayon? Hindi kita nahahanap nitong mga nakaraang taon, malalaman mo rin sa huli. Tandaan mo, tawagin mo lang ang pangalan ko kapag nakilala mo ako sa hinaharap." Utos ni Harvey. Muling tumunog ang lumang modelong telepono ni Harvey habang kausap siya. Kinuha niya ang telepono at sinipat iyon. Kumunot ang noo niya at sinabing, "She asterisk T. Kailangan kong bumalik at maglinis ng bahay. Tyson, pupunta ako sa iyo kapag libre na ako." Nang matapos siyang magsalita, sumakay siya sa kanyang electric bike at nawala sa mapurol na paningin ni Tyson. Kabanata 10 kinaumagahan, si Harvey na dumidilat pa ang mata at magulo ang buhok ay pumunta sa pinakamaunlad na business district sa Namhe gamit ang kanyang electric bike. Matatagpuan ang York Enterprise sa pangunahing lokasyong ito. Tinawagan siya ni Jonathan kagabi at sinabing na kumpleto na niya ang mga pamamaraan ng handover para sa York Enterprise. Kung pipirmahan niya ang mga papeles ngayon, pag-aari niya ang kumpanya. Medyo nag-aalala si Harvey tungkol sa bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, binili niya ang kumpanya ng $10 bilyong. Kaya naman maaga siyang sumugod dito nang hindi kumakain ng almusal. Harvey nang makarating siya sa kumpanya. Hindi nakakagulat na ito ang pinakamaunlad na lugar sa Namhe. May mga mamahaling sasakyan sa lahat ng dako. Sumakay siya sa kanyang electric bike dito. Kung basta-basta lang niya ipinarada ang kanyang bisikleta, malamang na madala ito mamaya. Umikot siya sa paligid ng kumpanya at sa wakas ay nakahanap siya ng parking space sa gate. Bigla siyang nakarinig ng tili ng preno nang may parada niya ang kanyang bisikleta. Tapos may putok. Tumipad ang kanyang electric bike matapos siyang katok ng isang Porsche. Damn! Hindi nakaimik si Harvey. Napakalas ng kanyang electric bike. Tinakaw lang ang baterya ilang araw na ang nakalipas at ngayon ay natama nito ng isang Porsche. Anyway, ang Porsche ay isang luxury car. Nagkaroon lamang ng ilang mga gasgas sa Porsche. Gayunpaman, ang kanyang electric bike ay nascrap sa likuran, at imposibleng sakyan ito ngayon. Ang electric bike ay kasama ko sa loob ng 3 taon. Gustong umiyak ni Harvey. Napakapit siya sa electric bike na ito. Samantala, marami rin ang lumapit para tingnan ang nangyari. Napakamahal ng pintura ng kotse ng Porsche. Ang lalaking ito na nakasakay sa electric bike ay kayang bayaran ito. Paano ka sumakay ng bike? Isang magandang babae ang nagtulak sa pinto ng Porsche at bumaba, na nakakuha ng atensyon ng lahat. Wow, ang mga tao sa paligid ay humanga sa kanyang kagandahan. Ang babaeng ito ay nakasuot ng napakagandang propesyonal na kasuotan at naglalakad na naka-high heels. Napaka-elegante niya, parang isang babae na lumabas mula sa isang painting. Ang ganitong kagandahan ay nasa spotlight saan man siya magpunta. Wendy, napangiti si Harvey. Anong coincidence? Hindi niya inaasahan na makikilala niya ang dati niyang kaklase sa unang araw niya sa trabaho. Bagamat nabangga niya ang kanyang electric bike at siya, makakalimutan niya yon dahil dati niyang kaklase. Walang balak si Harvey na panagutin siya at handa siyang umakyat para kumustahin. Sa sandaling ito, nakita siya ni Wendy. Ikaw, Harvey, bakit ka nandito? Kinabahan si Wendy. Biniro ni Harvey ang mga kaklase sa Platinum Hotel kagabi. Bakit siya nandito ngayon? Sinundan niya ba siya? Dumating ba siya para manloko ng ibang tao? Napuno ng puot si Wendy nang maisip niya ito. Binili niya ang Porsche na ito sa isang pautang at gumastos ng higit sa $700,000. Mahal na mahal niya ang kanyang sasakyan. Hindi niya akalain na ang scammer na ito ay magdadagdag pa ng ilang gasgas dito ngayon. Hindi niya alam kung magkano ang magagastos sa pagpapaayos nito. Harvey, bakit ka gumagawa ng masama? Natuto ka pang manloko ng mga tao. Agresibong sabi ni Wendy. Ikaw ang nakabangga sa akin, okay. Mukhang hindi nakaimik si Harvey. Noong una gusto ko na lang hayaan na lang since magkaklase tayo.
Paano mo nasabi na sinaktan kita? Anong nangyari? Sa sandaling ito, mabilis na lumakad ang isang medyo may edad na malakas na lalaki. Siya ang security chief ng kumpanya. Nagsama siya ng grupo ng mga nakakakilabot na gwardya. Nang makita ang eksenang ito, nakilala ng security chief si Wendy at mabilis na sinabi, "Miss Sorrel, anong nangyari?" May mga chismis na asenso si Wendy sa posisyon ng general manager. Kaya naman, ang hepe ng seguridad ay sabik na makahanap ng pagkakataon na mambola sa paligid niya, walang kahihiyang sinisipsip. "Hindi mo ba nakikita?" Malamig na sabi ni Wendy. Umiti ang security chief at sinabing, "Miss Sorrel, makatitiyak ka, haharapin ko siya para sa iyo." Lumapit siya kay Harvey habang nagsasalita. Sinipa niya ang electric bike at sumigaw. "Sino ka? Hindi mo ba alam na ito ang eksklusibong parking space ng York Enterprise? Hindi ka pinapayagang iparada ang iyong electric bike dito." "Nako, astig, sino ang gumawa ng panuntunang ito?" Malamig na sabi ni Harvey. Hindi siya nagalit noong una, ngunit nang makita niyang may sumipa sa kanyang electric bike, hindi niya napigilan. "Sino ang gumawa nito?" "Siyempre, ako yun." Malamig na sabi ng security chief, "Huwag kang magsalita ng kalokohan. Bayaran mo na lang ang damages at humingi ka ng tawad kay Miss Sorrel, or else, ipapadala kita sa police station ngayon." Bahagyang kumunat ang noo ni Wendy nang marinig ang sinabi ng security chief. She then said, "Kalimutan mo na, hindi dapat madali para sa kanya. Hayaan mo na lang siyang magbayad ng damages. Huwag mo siyang ipadala sa pulis." Sinulyapan ni Harvey si Wendy. Hindi niya inaasahan na mayroon pa itong kaunting kabaitan. Gayunpaman, itinuro pa rin niya ang electric bike sa lupa at sinabing, "Buksan mo ang iyong mga mata at makakita ng malinaw." "Nag-park muna ako dito." Tapos nabangga niya ako. "I'm already very nice for not asking her to pay for my damages. Sa halip, gusto mong bayaran ko ang mga pinsala niya. Nasisiraan ka na ba ng bait? Ikaw?" Tinuro ng security chief si Harvey. Ang tanga ba ng lalaking ito? Napagpasyahan na ni Miss Sorrel na huwag tumawag ng pulis, ngunit bakit mo pa rin ipinipilit na siya ang magbabayad para sa iyong mga pinsala? Sino ang magdadrive ng Porsche at mabangga ang iyong electric bike? He gritted his teeth and continued, "Tingnan mong mabuti, ito ang mga pribadong parking space ng kumpanya namin. Bawal mag-park ang mga tagalabas dito." "Oh, anong coincidence. Nagtatrabaho din ako sa kumpanyang ito." Nagkibit balikat si Harvey. "Kung gayon, paano ka nang ahas na masaktan si Miss Sorrel? Madali ka niyang mawala ng trabaho sa isang pangungusap lang." Nakaawang tiningnan ng security chief si Harvey. Napakahirap ng batang ito. Ang kanyang mga damit ay binili sa mga stall sa tabing kalsada. Nakasakay siya sa electric bike papunta sa trabaho. Mas malinis siya, di ba? Kung nasaktan niya si Miss Sorrel, natatakot ako na hindi na niya kailangan pang maghugas ng Cub 8, di ba? Sino ito? Bakit hindi ko siya nakita kanina? Hindi ba siya natatakot na masaktan si Miss Sorrel? Oo, pare-pareho tayong lahat. Bakit dadaan ang lahat ng problemang iyon? Baka gusto lang niyang maakit ang atensyon ni Miss Sorrel. May katuturan. Palaka pala siyang sumusubok na lumunok ng swan. Hindi ba siya tumitingin sa sarili niya sa salamin? Nakasuot siya ng murang damit. Ano ang iniisip niya? Nanatiling tahimik si Harvey. Ang ilang mga empleyado na nasa gilid na nakatingin ay pawang nagchichismisan tungkol kay Harvey sa sandaling ito. Kumunat ang noo ni Wendy at sinabing, "Sa kumpanya ka ba nagtatrabaho? Sino ang nag-recruit sa'yo?" "Bakit hindi ko alam, pero sa ugali mo, kahit sinong nag-recruit sa'yo, sinasabi ko sa'yo na tanggal ka. Hindi ko kailangan mong bayaran ang mga pinsala ko. Magwala ka lang gamit ang iyong electric bike."